Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong reaction natin dito po sa isang tatay na nagngangalang Dennis Padilla na nabudol di umano sa kasal ng kanyang anak dahil hindi niya alam na siya pala ay ituturing na parang isang bisita. At hindi isang ama. Pag-uusapan din po natin ito pong sagot ni Harry Roque dito kay Pebbles Talaquera. At yung iba pang mga, pati si Maharlika, sinasagot po to si Talaquera. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Una po, unahin natin to si Dennis Padilla. Kasi, alam mo, Dennis, kasal ng anak mo, di ba? Inimbitahan ka. Yung pa lang sa pag-imbita sa'yo, wala kang ideya. Hindi ko maintindihan, no, kung paano po nangyari na wala kang ideya na hindi ikaw yung hahatid sa iyong anak doon sa altar. Di ba? Paano nangyari na ang turing sa iyo isa ka lang guest at hindi bilang father of the bride? Yun ang hindi ko talaga maunawaan, Dennis. Ako tatay, kasalukuyan ako. Yung anak ko nakatakdang ikasal ngayon. Last year pa, una, namanhikan sa akin, nagpaalam sa amin, pamilya, yung normal. Hindi ko alam kung nagpaalam ba sa yung anak mo at wala kang kaide-ideya. Di ba? Wala kang kaide-ideya sa kasal. Pupunta ka ron, okay na lahat. Hindi ka parte ng yun yung question ko eh. Hindi ka parte ng ang gusto mo pala, darating ka lang doon, okay na lahat, wala kang mahirap sabihin yung salitang kontribusyon. Wala kang kontribusyon. Hindi lang pera, wala kang kontribusyon na hindi ka kinukonsulta, wala kang input, hindi ka wala kay usapan. Nagugulat ako, bakit gulat na gulat ka sa pagiging papel mo? Hindi ba bilang ama may ideya ka na sa kasal ng anak mo? Ibig mo sabihin, pupunta ka ron, gusto mo, i-briefing ka, lahat-lahat. Hindi ka involved, yun pala, hindi yung contribution. Hindi ka involved. Ay, hindi. There's something wrong sa inyong relasyon. Di ba? Sa pagiging ama mo sa kanila. Kung hindi ka involved dyan, a-attend ka dyan, nag-expect ka na ikaw yung maghahatid pala, hindi mo man lang tinanong. Kailan mo nalaman? Kahapon, tapos a-attend ka ngayon? Ganun ba yung sitwasyon? Kasi moment nila eh. Ako, mahilig ako dun, pasensya na kayo, maaring hindi tayo hindi tayo magkapareho ng mga pananaw sa buhay. Wala kang ideya. Moment nila tong kasal. Alam nyo po ang kasal. Ako, kinasal lang ako sa sa West lang. Pero maniniwala kayo sa akin. Ang pinangkasal, hindi pa ako, ni barong hindi ako bumili, ni bagong damit hindi ako bumili. Dahil West lang nga eh. Pero masaya ako kasi mapapangasawa ko yung misis ko eh. Moment namin yun. Takantaka talaga ako. Wala kang ideya sa magaganap sa kasal. Hindi kayo nag-usap ng anak mo. Wala kang input, wala kang kontribusyon, ang gusto mo, atin ka.
Tapos bigla mapo-frustrate ka ng, bakit hindi ka nagtanong? Anak, ako ba maghahatid sa'yo? Wala bang ganun? Parang takang-taka ko kung anong uri ng relasyon. Hindi ako nakikialam sa uri ng relasyon yung mag-ama. Pero kung nakaya mo na hindi ka involved sa kasal ng anak mo, ano ine-expect mo ron? Hindi ka nga involved eh. Ang malaking question ko, bakit hindi ka involved sa kasal ng anak mo? Kahit ba wala kang, o palagay na natin, wala kang monetaryong kayang ibigay. Dahil ba ron, hindi mo i-involve ang sarili mo? Kasi matagal ko na napupuna rito kay Dennis Padilla. A-attend ng tuwing magkikita sila ng mga anak niya, magpo-post yan ng negative sa naganap. Kawawa naman yung naawa ko sa mga anak mo eh. Hindi ako naawa sa iyo eh. Padre de pamilya ka dapat eh, di ba? Kung hindi ako kikilalanin ng mga anak ko despite sa ginawa ko sa kanila, pinag-aral ko sila, nakatapos sila lahat, pinaghirapan ko yung mga anak ko. Kung hindi nila ako kikilalanin sa mga kasal nila, bakit ako attend? Mayroon ba akong namimiss dito sa kwento na to? Mga kapatid, ano yung namiss ko sa kwento? Ano kaya hindi ko maunawaan eh? 'Di ba? Ako, mga anak ko, hindi ako iimbitahin yan. Hindi ako parte ng hindi nila ako magiging parte ng kanilang kasal. Pinag-aral ko sila lahat. Mahirap naman isumbat, 'di ba? Sa akin na yan, ako bumuhay diyan sa mga yan, tapos hindi ako magiging bahagi ng kasal nila. Eh di hindi ako dadalo diyan. Bakit ako dadalo diyan? Hindi ako maghihimutok pagkatapos. Yun yung ugat nun. Paano ka naging ama sa mga anak mo? Huwag kang mag-expect na nung lumalaki ba yung mga anak mo, meron kang papel sa buhay nila. Yun yung question ko. Ako kasi may papel ako eh. Kaya kung babastusin ako ng mga anak ko, pinalalabas mo, binastos ka, di ba? Hindi ka na nga parte. Hindi ka na nga part ng program. Di ba? Pwede naman talaga yun. Pero ang question ko sa'yo, bakit ka aangal? In the first place, bakit ka umattend? Iyon yung problema eh. Nai-imagine ko, wala ka bang say sa pagpapalaki ng anak mo? Lumaki ba sila nang wala ka? Hindi ka father figure? Hindi ka naging ama sa kanila nung lumalaki sila? Bakit ka nag-expect na magiging ama ka sa kasal? Tapos, ipopost mo pa sa araw mismo o pagkatapos ng kasal ano mararamdaman ng anak mo? May nakita na akong post ng anak niyan eh, isa sa mga anak niya lalaki. Nakalimutan ko na kung bakit tuwing may okasyon na nagkikita-kita sila, magpo-post siya ng kung ano-ano. Ayun yun. 'Di ba? Yun eh. Kung tinanggap mo na wala kang say sa pagpapalaki ng pamilya mo, bakit ka magkakaroon ng say pagdating sa kasal ng anak mo? Kung hindi mo kayang, hindi ka ituring na anak, ay na ama, wag kang pumunta.
Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tapos idadamay mo kami lahat. Ang dami kasing ano yan, ang dami nasasaktan. Ang dami nasasaktan para kay Dennis. Mawalang galang na po. Atatay ako eh. No? Kung pinalaki ko yung mga anak ko, ginastosan ko yan, pinag-aral ko yan, tapos wala akong say, hindi nila ako magiging parte ng, hindi ka man lang nag-usisa, ano papel mo sa kasal? Dapat tinanong mo muna, ano ba papel ko dyan? Ay, hindi ako maghatid sa'yo, wag na lang. Tapos. Hindi mo nga yata alam kasi nagulat ka eh. Nagulat ka, hindi mo alam na hindi ka maghatid. Putya, dapat inalam mo. Doon pa lang eh. Doon pa lang hindi na ako believe sa'yo. Huwag mong bigyan ng yung simula ng magandang buhay ng anak mo na negative. Hindi ko alam, may takwilan ba nagaganap? Puta ko malamang naman wala. Inimbeta siya eh. Kung tinakwil na siya, bakit siya nariyan? Ganun lang naman yun eh. Hindi naman siguro tinakwil yan. Kung tinakwil na yan, bakit siya umattend? Para parusahan ng sarili? Dalawa lang yan. Bigyan mo rin ng pride yung sarili mo kasi. Kung talagang ayaw na sa'yo ng mga anak mo dahil sa mga nagdaan nyo na ikaw hindi nila kasama na lumalaki, iba naman yung kaso ng OFW eh. Yung OFW, hindi nga sila lumaki. Hindi nga sila kasama lumaki, pero sila yung dahilan bakit lumaki yung mga bata. Sila yung dahilan bakit nakapag-aral. Sila yung dahilan bakit kahit papano nabuhay ng disente. Anyways, ganyan talaga buhay. Ako lang sa akin lang hindi ko siguro maatim na lumalaki yung mga anak ko na hindi ako tinuturing na anak, na ama. Yan yung basic task natin eh. I-provide mo sa mga anak mo ang lahat. Hindi ka naman gawin mo ang lahat para, 'di ba yung salitang igapang mo sa hirap? Yung anak mo. Kung walang kakayahan, nakapag-asawa yung asawa mo, hindi ko alam kung may asawa niya ngayon na maalwan ng buhay, yung presensya mo man lang. Sabi ni John Paulo Salto, bakit madalas magulat si Dennis? Parang sa restaurant kinainay niya dati. Nagulat din siya. Wala kang karapat, ang pagiging ama kasi hindi naman yan sa mga, ako ang paniniwala ko yung pagiging ama, hindi yan sa mga okasyon lang. Yung pagiging ama, nariyan ka nung lumalaki yung anak mo, yung kaya ka nga, ewan ko lang. Dami-daming taong walang pera, pero kinikilala yung pagiging ama eh. Huwag hindi katwiran yung wala kang pera kaya hindi ka kinikilalang kung mahirap pakialaman yung buhay mo, pero kung pakiramdam mo hindi ka welcome sa kasal ng anak mo, huwag ka nang pumunta para lang mag-post sa kinabukasan. Naawa ko sa mga anak eh. Wala nang ginawa kundi mag-post na laban sa kasamaan ng mga anak. Hindi ko kilala yan. Claudia Barreto na yan. Kala ko nga Claudia, nalito pa ako Claudine. Para anak ba di ba kapatid? Yun lang yung point ko, no? Kung bigyan mo naman sila ng buhay na hindi ka naman yata naging parte ng paglaki nila eh. Hayaan mo na rin sila. Okay, punta na po tayo rito sa wag na rin natin silang pakialaman. Kaya lang madalas kasi yan atin ng mga tapos may sasabihin sa anak.
Ayan 'no, grabe kayo nabudol niyo ko, father of the bride, naging visitor. Galing niyo. Parang ikaw pa yung mas bata dun sa mga anak mo. Yung anak mo pa yung uunawa sa post mo. Okay, punta na po tayo rito kay Harry Roque. Ano po ang mga sinagot naman ni Harry Roque sa mga binintang sa kanya ni Talakera? Una, unang bintang ni Talakera sa'yo, ikaw daw, Harry Roque, ay isang bading. Alam mo, mahirap, may- mahirap sagutin yan, di ba? Natawa lang ako kasi akala ko talaga rin bading si Harry Roque. Alam niyo naman kami, naaamoy namin yung... So, hindi po sinagot ni Roque yan. Ito po mga sabi ni ano ni Boljakan ba si ano to? Si Maharlika ba to, Boljakan? Hindi mo na kailangan mag-aral para maging digital forensic o forensic scientist. Gumawa ka lang ng sinumpaang salaysay at makipagsabuatan sa Tridorcom, kaboom, instant forensic expert ka na. Ayun po, 'di ba? Yan po yung takan-taka tayo. May sinumpaang salaysay lang si Pebbles. Meron lang siyang sinumpaang salaysay. Bigla na siyang forensic expert. Total, meron kayong hinarap na ganyan, di ba? Video po. Nagharap na rin lang kayo ng video. Bakit hindi nyo kayo po sa TRICOM, bakit hindi na lang kayo nag-imbita rin ng isang eksperto sa pagbibideo na sabihin na yun talaga ay peke, di ba? Si Talakera lang nagsabi na peke yung video nyo eh. Kaya mahirap eh. Kaya ako yung nagsabi, ano masasabi mo ba doon? Ano masasabi ko dyan? Kung peke yan o hindi? Meron pong mga nag-aral tungkol dyan eh. Di ba? Hinarap nyo yung video. Tapos ang nag-authenticate si Talakera. Ang nagsasabi na wala naman siya sa event. O yun po yung problema, panay hearsay. Iba po yung event ng Maisog eh. Doon niya raw na-realize na si Harry Roque. Ang tingin niya, siya lang nang nag-conclude. Ang tingin niya si Harry Roque yung nagpopondo, kung ano man. Okay, ito po ang sagot ni Harry Roque on the TRICOM hearing. The sudden appearance of Pebbles Talakera does not come as a surprise. Ayan. Duterte allied bloggers know the pain and sacrifices they have to go through under the Marcos administration. Political bloggers and influencers identified with the Duterte administration have become target of the political witch hunt of the current government. I fully understand the decision of Ms. Pebbles to choose the more convenient path. Yan. Okay. Alam nyo, may na ano kong interview, nagpapakilala si Pebbles. Hindi ko na matandaan kung saan yun. Sabi niya, siya raw ay Marcos vlogger. No? Tinanong siya, di malaki na po kinikita nyo? Ay wala pa kasi noon naman nagbablog daw siya. Noon daw nagbablog siya, wala pa naman daw kita sa YouTube. Mula pa raw noon, ang tagal na raw niya nagbablog, wala daw siyang kinikita. So kung wala kang kinikita at consistent ka nagbablog, at wala kang ibang trabaho kundi mag-vlog, paano ka kumikita? Kasi kami, aminado kami, kumikita kami rito eh. Di ba? Diyan ako
Diyan po ako kino-question ko yung pagkatao ng mga nagsasabi na hindi sila kumikita pala sa pagba-vlog nila. Bakit nananatili, bakit hindi sila naghahanap ng trabaho? Ito pala naglabas 'to si Maharlika, na si Maharlika pala nagpondo diyan papunta ng, Hong Kong. Ibig sabihin kung naatim niya na isang tao, napopondohan yung biyahe niya, Hong Kong po yun, hindi naman po yung simpleng, pupunta lang ng Parañaque mula Maynila, hindi po gano'n, 'no? Malamang magastos yun. Kasi yung sinasabi niya ini-sponsoran siya ng isang kaibigan. Ngayon lumalabas si Maharlika pala yung kaibigan na yun na nag-sponsor sa kanya. Kung naatim mo magpa-sponsor, 'di ba? Merong problema dun sa, ako lang 'to, kung kung maatim mo na magpa-sponsor palagi, yung sanay ka na may nagpapa-sponsor sa'yo. Hindi kaya yun yung mga nakakaapekto sa'yo? Kaya ka ba Duterte dahil ini-sponsoran, o kaya ka ba anti-Marcos dahil yung nag-i-sponsor sa'yo anti-Marcos? Ganun lang eh. Yun yung question ko rito kay Talakera. Kaya ka ba bumaliktad lang sa mga Marcos? Dati kang Marcos eh. Hindi ko alam ang istorya nila ni Maharlika eh. Pero kung yung nag-sponsor sa'yo si Maharlika, kaya ka ba naroon sa Maisog Rally? Dahil ini-sponsoran ka ni Maharlika? Yan yung tanong ko eh. Kasi ngayon, bakit ka nasa kampo uli ng mga Marcos? Ano yung pangyayari na bumalik ka sa mga Marcos? Iba po yung kaso ng mga Duterte na bumoto kay Marcos. Kami mga naano kami. Tayo yung mga nabudol, marami nabudol eh, 'di ba? Okay. Paano namin matitiyak na yung mga sinasabing mo ngayon ay hindi sponsored? Wala kang kinikita eh. Okay, tuloy natin 'to kay Harry Roque. Dapat ako katulad niyan. Ako sabi ni Crisette, editor ako eh. Hindi ako kumikita dito sa ang post niya kasi mga ano lang eh, 'di ba ni Crisette? Post niya talagang pang FB lang, wala naman pong kita doon eh. Yung magpo-post ka sa FB ng sulat, hindi po kumikita diyan sa pagkakalam ko. Oh. Ang kikita ka sa pagba-vlog, yung video. Kung matagal kayo parang si yung binabanatan natin dating dilawan si Laurio. Bakit kumikita yan panay post lang naman ng panay post lang naman sa Twitter, panay post lang naman sa FB. Tsak kumikita yan sa mga sponsor. Meron. Baka wala lang, meron nakasabay sa Badong Aratilis ako. Kaya pag mga sponsored yung pinagkikitaan, duda ka kagad, no? Marami po dito sa mga vlogger, sinasabi nila, hindi po ako kumikita, meron po akong hanap buhay, hindi po ako. Ayan, Pinoy Ako Vlog, di ba? Ngayon, hindi na yata active. Baka wala nang sponsor. Ganun lang po yun eh. Kami po, kumikita talaga kami sa pagbablog namin. Hindi namin kinakailangan ng mag-sponsor sa amin. Nakita nyo naman kung ano gusto namin. Ngayon, Dennis Padilla. Sino nag-sponsor sa akin na para banata si Dennis Padilla? Malamang wala. Malamang yan yung gusto kong pag-usapan, di ba? Okay. Meron po sa YouTube po, hanapin niyo po Badong Aratilis.
Una, wala si ayan, the affidavit and testimony of Ms. Pebbles during the House of Representative TRICOM hearing, however, are entirely different matter. Ayan. They are fraught with falsehood and hearsays. Ayan. Mga mga kasinungalingan at mga hearsay lang yung mga pinagsasabi. Una, wala si Maharlika sa Vancouver, Canada, at hindi roon unang lumabas ang polvoron video tulad ng sinabi ni Miss Pebbles. Mali pala yun. Hindi pala doon unang lumabas. Tapos wala si Maharlika. Alam ko nga. Ang buong akala ko si Maharlika ang unang naglabas niyan, di ba? Ang mga kababayan, hindi naman po nililihim ni Maharlika yan na siya yung unang naglabas. Ang mga kababayan natin sa Los Angeles, sa Amerika, ang unang nakapanood nito. Ayon na mismo sa dating Marcos Defender vlogger na si Maharlika. Alam ko po, nilinaw ni Maharlika yan kasi naghanap sino yung nagpakalat, sino yung pasimuno. Dati, galit na galit sila, di ba? Sino yung pasimuno na nagpapakalat nito? Tapos sabi ni Maharlika, ako. Ako nagpapakalat niya. Ako, hindi naman sila nakakibo. O mali daw po, hindi sa Vancouver. Wala rin naman kasi si Pebble sa Vancouver eh. Wala rin siya doon sa Los Angeles. So yung kwento ni Pebbles, ayon lang sa mga bali-balita, mali pa yung pagkakakwento niya. Paano mo pagtitiwalaan to? Wala ka na nga doon, mali pa yung kwento mo. Di ba? Okay. Pangatlo, ay hindi. Pangalawa, hindi rin Pangalawa, hindi rin totoo ang sinabi ni Ms. Pebbles na kaya ko mapabagsak ng gobyerno. Nasa kamay ng mamamayang Pilipino ang kapalaran ni PBBM, hindi sa isang Harry Roque. Siguro nag-iisip si Harry Roque. Pero na-realize natin na hindi talaga kaya ng isang tao. Kung naisip man niya ni Harry Roque, na-realize niya na wala talagang kakayan. Ibig nyo sabihin, isang video lang, mapapabagsak kayo ng pamahalaan. Hindi po totoo yan. Di ba? Kami nga, ang dami ng yun nga yung kinakantyaw ng matatalinong BBM supporters, di ba? Kahit na anong gawin nyo ba dong, iyak pa rin kayo. Presidente natin si BBM pa rin. Bakit nagrarally lang naman kami? Hindi naman namin sinabing ibagsak si BBM. Kung gusto niya mag-resign, pwede. Matutuwa kami. Pero hindi namin sinabi. Talaga? Si Pebbles ang nag-umpisa ng Friday group sa EDSA? Talaga? Akala ko si Morales. Totoo ba yan, Lovely Castro Mayor? Nakasubaybay ba kayo dyan sa Inamin na nga ni Maharlika, ayaw naman nilang kasuhan. Kasi parang gagawa sila ng kwento ngayon na si Harry Roque ang nagpakalat. Si Maharlika na nga nagsabi siya nagpakalat. Hindi. Si Pebbles ba nagpasimula ng Friday group? Kala ko si J.M. Morales. Anyways, kita mo nga, hindi ko talaga alam. Kasi hindi ako umate ng Friday group na yan. Yes, nakasubaybay ako sa grupong yan. Pangatlo, opinion at paniniwala ni Ms. Pebbles na ako ang original na pinagmula ng polvoron video at ako ang nagpakalat nito. Ibang opinion sa katotohanan. Walang saysay ang affidavit. The affidavit does not mean anything. Correct? Opinion niya lang eh. Sa tingin niya. Kasi naroon si Harry Roque sa gitna. Sa tingin niya kasi si Harry Roque naroon. Tingin nila pinakamataas na tao na si Harry Roque. Kaya malamang si Harry Roque yung sa Hong Kong to Sa picture sa Hong Kong, naroon si Harry Roque. Kasi dati siya spokes eh. Ipinagpalagay ni
Pebbles na si Harry Roque ang pinagsimulan nitong video na 'to. So, iba po yung ipinagpalagay sa alam mo, eh. At saka kung umaamin naman si Maharlika, 'di ba umaamin naman si Maharlika na siya yung unang naglabas at nagpakalat. Ang totoo, ayan, eto raw ang totoo sabi ni Harry Roque. Kasama pa nila si Maui noon. Ay, taka nga ako, hindi umatin si Maui, 'di ba? Bakit hindi siya nako-contempt? Tanong, 'di ba? Hindi rin siya umatin. Bakit si Celis? Oh, yan. Magandang katanungan yan. Si Byron ba? Si Banat Baybat na-contempt din? Kinontempt ba nila? Hindi rin. Nasa labas din naman si Celis eh. Tsaka si Badoy. Tsaka si ano. Si Badoy, si Celis, tsaka si Sasot. Nasa ibang bansa rin. O hindi pwedeng katwiran na nasa ibang bansa. Bakit silang apat lang? Tanong, napahama ko pa yun. Kasi nasabi nyo kasama si ano eh. Unserved. May mga unserved. Ayun. Naunawaan ko na. Unserved pa. Kalabanat by, malamang si Maui unserved pa rin. Kaya, okay. So, hindi pa sila. Kasi hindi pa nila nakikita yung sabpina. Yun pala. Okay. Ang totoo, ito po ang sabi ni Harry Roque. Tuloy natin yung sagot ni Harry Roque. Taong 2022 pa ay usap-usapan na sa vlog ni Maharlika ang Polvoron video. Correct. Alam ko po si Maharlika po talaga yung una nagsabi-sabi ng Polvoron. Hindi po ako malapit. Parang ang Polvoron nagsimula nung, ewan ko lang kung mali pagka-recall ko kasabayan nung nung kay Morales, yung expose ni Morales, 'di ba? Halos magkakasabayan eh. Bakit hindi nyo kasi pinagpaliwanag si Morales? Pinapaliwanag niya kung totoo ba yung video o hindi. Inaawat nyo si Morales eh. Kung ang video niya di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, food trip naman ang sa akin. Hindi po ako malapit kay PBBM para mapagkatiwalaan ng kumuha ng video. Kung ang vision niya di umano ay gumamit ng pinagbabawal ng gamot, food trip naman ang sa akin. Isa lang ang sigurado, kajamming ni Marcos Jr. ang kumuha ng source ng video at ang taong ito na malapit kay PBBM ay binigay ang video kay Maharlika. At pinabubulaanan ba ni Maharlika yan? Hindi naman yata. Okay. Yes, magkakasabay. Yan. Pang-apat, naglabas si Maharlika na resibo na siya ang nagpopondo sa Hong Kong trip ni Pebbles. Ayun, doon siya dali, no? Mahilig siya sa pa-sponsor. Kaya ako hindi po ako nagpapa-sponsor eh. Kasi may mga resibo po yan once po na kaya ayoko po, yun po naunawaan nyo ngayon, kaya ayoko magpa-Gcash. Kasi pag nagpa-Gcash ka, meron po yung di ba? Ngayon, hindi na sila bati. Di ilalabas na ngayon ni Maharlika o nilabas na ba? Hindi ko alam kung nilabas na ni Maharlika yung mga transfer ng pera. Yari ka. Ganun po yun eh. Hindi po basta-basta yan. Kaya ako, lagi po akong lagi pong advansang utak ko. Maring bati tayo ngayon. Kasi ang dami na po sa akin eh. Nilabas na ni Maharlika. Ang patunay niyan, mahilig ka sa mga sponsor. Ngayon, ibig sabihin, yung simpleng pag-attend mo nga sa Hong Kong eh.
May sponsor ka eh. 'Di ba? Mako-question ngayon yung pagkatao mo. Kaya ako, marami nag-uudyok sa akin, "Boss, GCash na lang. Bigay mo na lang GCash mo." Hindi po. Dito lang sa channel ko, maraming mga dati kong supporter. Tapos, makikita ko na lang, binabanatan na ako, di ba? Paano kaya kung pinag-GCash ko yun? Di pinangalandakan na nung mga yun. Ayan, eto ang patunay na mahilig sa kwarta yan. Eto ang usapan namin yan. Sinabi ni Badong, eto sabi ni Badong, huwag ka na magbigay sa akin ng pakape. I-GCash mo na lang para direkta. O yan, isasampal sa akin yan ngayon. Kaya po kayong mga vlogger na nakikinig sa akin, tuwan-tuwa po kayo sa pa-GCash, di ba? Panalangin nyo lang na yung nagbibigay sa inyo ng GCash ay hindi babaliktad sa inyo. Oh. Ngayon, para hindi siya bumaliktad, kinakailangan mo siya yung suyuin na araw-araw. Hindi ko po kaya yun. Wala akong pakialam. Kung nagpakape kayo at babawiin nyo ang pakape nyo, kunin nyo kay YouTube. Pero yung GCash kasi may resibo po yun. Nakita ko na yan eh. Sa isang na nagpapakita sila ng resibo. Naawa ako sa mga vlogger eh. 'Di ba? Mabanatan ka na sa mga sinasabi mo, wag lang sa pera. Okay. Kadyaming ni Marcos Jr. ang kumuha at source ng video at binigay ang video kay Maharlika. Di ba yan naman yung alam nating kwento? Kaya nga akala natin kakasuhan nila si Maharlika tungkol sa video na yan. Pang-apat, naglabas na si Maharlika ng resibo na siya nagpondo sa Hong Kong trip ni Miss Pebbles. After all is said and done, the members of the TRICOM heavily relied on the words of a blogger to authenticate the Polvoron video. Akala ko ba fake news peddlers ang vloggers? Kailan pa naging forensic expert si Miss Pebbles? Correct, hindi ko na kailangan explain, di ba? Kailan pa naging forensic expert si Miss Pebbles? At sa isang vlogger pa nakilala ng lahat, nakain suka. Dating Marcos loyalist, isinuka at tinawag na diktador si Marcos. Pumunta sa Duterte camp at ngayon nagbalik loob sa mga Marcos. Wala pong ganun si Pebbles pa lang, di ba? Everything is just a show. The TRICOM has a ready script complete with PowerPoint presentation featuring the photo in the dinner, video and screenshots. Ganito ang palabas sa bagong Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino. Hindi, ikaw lang. Ikaw lang dinidiin, Harry Roque. Biro lang. Biro lang, Harry Roque. Pero sa kaso na yan, ikaw lang ang dinidiin. Ginamit si Talakera. Ito po na ko lang, no? Naawa talaga. Pangalawang awa ko na to sa mga BBM vloggers. Imagine, hindi nila kayo mapakinabang. Imagine wala kayong silbi. Ha? Wala kayong silbi. Kinakailangan pa na isang talakera para may pambira sila. Pangalawa na kasi walang ano eh. Hindi nila napapasikat yung mga amo nila, si Martin, na nanatiling kulelat pagdating sa mga presidential. Napunan nyo ba? Wala na naglalabas ngayon ng presidential survey. Kasi yung mga Duterte hindi naman magbabayad dyan para magpa-survey. Para sabihin lang na number 1 si VP Sara. Alam naman natin lahat yun. Magtataka kayo bakit wala nang lumalabas na survey ng presidential. Kasi si VP Sara ang numero 1 eh. Sweet P, thank you very much sa 125.